isang ako ay nagpapahangin, sa isang bulaklak ako'y napatingin, kay ganda ng kulay, puno ng buhay. Para bang nagsasabing ang Diyos ang may gawa sa atin. Oh, kay sarap na mabatid, nasa tuwid na doon sa langit ay may Diyos na lagi nang nakamasid. May isang sanggol aking narinig, siya'y umiiyak, ina'y hinahanap. Ang aking maalala, ang sabi sa Biblia, ang kaharian ng Diyos ay para sa kanila. Oh, kay sarap na mabatid, nasa tuwid na doon sa langit ay may Diyos na lagi nang nakamasid. San mang bagay at mga gawain, lagi kong iisipin ang kaniyang bilin. Dumating man ang mga suliranin, di dapat manimdim pagkat siya'y nakatingin. Oh, kay sarap na mabatid, nasa tuwid na doon sa langit ay may Diyos na lagi nang nakamasid. Oh, kay sarap na mabatid, nasa tuwid na doon sa langit Yes, good morning, good morning, good morning. may Diyos Magandang umaga po sa ating lahat, mga kakape. nakamasid. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Ngayon po ay August 24, 2021. At ang oras po natin ay alas 5:21. At salamat sa Panginoon for giving us another day. Yes, salamat sa Panginoon na ang Panginoon ay laging nakamasid. Ang Diyos Laging nagbabantay sa atin. And He knows everything about us. And thank God that every time that we go to Him in prayer, He is always there, listening to us. And yes, in the time of need, in the times of need, yan po, nandyan po ang Panginoon. Tumawag lang po tayo sa Kanya. At tulad po ng sinabi niya sa Jeremiah 33:3, sinabi niya doon, call unto me, and I will answer thee, and show thee great things that thou knowest not. I-check ko lang po mga kakape para sigurado dito po sa aklat ng Jeremiah chapter 33 verse 3. Ito po ang sinasabi ng aklat ng Jeremias. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Ayan po ang Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil po sa assurance
na dahil tayo mga anak niya, pag tayo ay lumapit sa Kanya, siya ay laging nandyan at nakikinig. Naririnig po niya ang ating pong mga panalangin. Kaya napakahalaga na ang isang anak ng Diyos, every moment, every time, isipin po natin kung ano yung mga nagawa natin na hindi nakapagbigay ng kaluwalhatian sa Kanya, at atin pong ihingi ng kapatawaran sa Kanya. At tayo ay matutong humingi ng kapatawaran sa ating mga nasaktan. At sa mga nanakit sa atin, kailangan natin din silang patawarin. Vice versa po. Kaya hindi po natin dapat sinasabi na hindi naman sila lumalapit at hindi naman sila humihingi ng kapatawaran, kaya bakit ko sila papatawarin? Hindi dapat ganoon. Kaya lang gusto ng Diyos, patawarin natin ang mga ating po mga offenders, yung mga nanakit po sa atin, yung mga nakagawa po sa atin ng mga hindi maganda. Let us forgive them. By saying that, alam ko, siguro some of you will say, hindi naman ganun kadali, Brother Rafi. Hindi ganun kadali ang magpatawad. Totoo po yan. I understand po yan. Tayo mga tao. Pero God wants to work in our lives. God wants to use us effectively. And He wants to use us to the fullest. Kaya ang paglilingkod po sa Panginoon, as we are telling Him, Lord, here am I want to serve you, pero ayaw naman nating patawarin yung mga nagkasala sa atin. God cannot use us much because it is required for a believer or for a Christian to be forgiving, to forgive our offenders. It is because kung meron pong kasalanan ang ibang tao sa atin at hindi natin sila pinapatawad, sabi ng Panginoon, klaro po, dyan po sa aklat ng Matthew chapter 6, na pag hindi po natin pinatawad ang ating pong kapwa, ang ating amang sa langit, hindi rin po tayo patatawarin. Kaya napakahalaga na tayo ay magpatawad. Ilang beses na po natin narinig ito at napakinggan, and I hope and pray na tayo po ay magkaroon ng heart to forgive and to forget. Though some of us, and we know that in every sugat, in every sore na nagagawa ng mga tao sa atin, ay nagiging peklat po yan. At every time na makita mo yung peklat na yan, maalala mo yung nangyari. But yes, that is true, and that's normal. Pero hindi ibig sabihin na babalik na naman yung galit mo sa kanila. We can forgive and forget. Tayo na naman po nagsasabi ng hindi ko kailan mapapatawad o hindi ko kailan man malilimutan. Pero sa totoo lang po, every mistakes of ours, lahat po yan na pinagdaanan natin. Meron po tayong mga natutunan doon. And even the things that people did to us, may matutunan din tayo doon. Dahil nga po ang Diyos ay hindi pa po tapos sa atin. Kaya nga sabi ko sa inyo, have patience with me. God is not done or God is not finished with me yet. Ibig sabihin, every one of us ay nasa punto o nasa sitwasyon that God is molding us in every situations of our lives. He is molding us in that goal na tayo po ay magamit niya ng mas free siya, mas malaya siya na tayo po ay gamitin. And as we submit our lives to Him, we are telling Him that He has the license to do everything para tayo po ay maging blessing sa Kanya at maging blessing sa iba. Pakatatandaan natin yung ating po na pag-aralan ng mga nakaraan when it comes to stewardship. Pinapakita sa ating mga kakape na God owns everything, and everything in life and everything that we have are being entrusted. He entrusted them to us
to our care to show his tremendous and yung tinatawag nating grabe na pagmamahal niya sa atin, because He wants to use us and to bless us. At bilang mga hawak, taga pangangalaga o bilang nangangalaga o katiwala sa mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin, kailangan po nating maging faithful. Because yesterday, sinabi po ng ating pong talata doon sa Corinthians chapter 4 verse 2, it is required for steward to be found faithful, that every katiwala ng Diyos ay masumpungan at maabutan o makita na tayo po ay tapat sa kanyang po mga pinagkatiwala sa atin. How we use them, how we spend them, how we receive them. Yan po mga kape. And yes, salamat sa Panginoon sa ipinagkatiwala niya sa ating buhay ngayon. And yes, alam natin yan, that even ourselves, our body, our all in all, ay pag-aari ng Diyos dahil binili na tayo ng Diyos. Salamat sa Diyos at tayo ay pinahintulutang magising ngayong umaga. Every gising is a blessing. At salamat sa Panginoon for every privileges, opportunities to serve Him. Lalo-lalo na when we start the day na naglilingkod sa Kanya and we are thinking about Him. Diba? Isipin natin yan. Napakaganda ng umaga. And before we sleep, isipin natin siya. Papasalamat tayo, Lord. Matutulog na naman ako. Please bantayan mo ako. Gabayan mo kami. Palakasin mo kami. Na paggising namin ng umaga, give us that good gising na mamulat amin po mga mata sa bago na namang pagsubok, sa bago na namang biyaya, bagong oportunidad na maglingkod sa inyo. Kaya nga po ang ating pong program verse ay makikita po sa aklat ng Ecclesiastes chapter 3 verses 22 and 23. Ito po ang sinasabi, mga kapatid. Mali yata yung sinabi ko. Pati ba naman yung verse natin nakalimutan? They are new every morning. Ecclesiastes chapter 3 ano ba? Pati ba naman verse natin? Lamentations naman kasi, hindi Ecclesiastes. Okay. Lamentations chapter 3 verses 22 and 23. Ito yun, hindi po Ecclesiastes. Ito po sinasabi ng Lamentations chapter 3 verses 22 and 23. It is the Lord's mercies that we are not consumed. O, diya, tinan nyo yun. Dahil sa awa, dahil sa kaawaan, dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya hindi pa tayo nakukonsume. Meaning, buhay pa tayo. It is the Lord's mercies dahil sa awa ng Diyos na hindi pa tayo namamatay. Because His compassions fail not. Dahil ang kanyang pong pagmamahal ay hindi po nabibigo o mabibigo. They are new every morning. Di ba? They are new every morning. Great is thy faithfulness. Salamat sa Panginoon sa kanyang pong salita. Tandaan po yan. Tandaan mo yan, Brother Rafi. Hindi Ecclesiastes yun. Lamentations. Okay? Lamentations chapter 3 verses 22-23. I will repeat it again for you, mga kakape. It is the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Diba? Ganda-ganda ng awiting yun. Okay.
Batihin muna natin ang ating po mga kasama ngayon. At ang nauna po ito nakita natin si Ma'am Bel Guillermo dyan po sa Spain. Buenos Dias, Buenas Tardes, Buenas Noches, Senyora. Maraming salamat po for being there na laging nag-antabay para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kay Judy and Brenda Rosales, good morning sa inyo. Our sweet couple. Judy and Brenda Rosales, I wish magkakaroon na naman po tayo ng dinner dyan sa bahay nyo. Salamat, Judy and Brenda Rosales. Ingat kayo palagi and family. Kay Billy and Princess and Billy Lagua Marcos dyan sa Hawaii. From Lawag City to Hawaii. From Bulangon. From Salit to Hawaii. Maraming salamat, Princess. And congratulations sa malusog na baby. Maraming salamat sa Panginoon. Diba? Good morning everyone from Judy and Brenda Rosales. Manong Rogelio Alonso Reyes dyan po sa Hawaii. I'm glad na nakakasama ka namin doon sa God's Word for You and a cup of coffee for me dyan po sa San Jose del Monte dyan po sa Bulacan with Pastor Nathaniel Uy sa kanyang pong live streaming. After this, siya naman po ang susunod every Monday to Saturday. Benmar and Sharon Alonso, good morning bro. Ang ating pong kaibigang kababata rin dito sa Cavite, si Benmar, nandyan po sa California. Emeline, Manang Emeline, dyan po sa Manila. From Zamboanga, Lawag City to Metro Manila. Maraming salamat kapatid na Emeline for always sharing our videos, and of course kay Sir Mark, Brother Mark Hilcalano dyan sa Peralta, Barangay Peralta, Tingras, kay Ma'am Christy Andakutan, and of course sa inyo lahat na nag-share. Minimension ko lang po yung mga hindi natin nakikita rito, but they are very active when it comes to sharing the videos po natin. And of course kay Dumlao, the family, kay Lita, kay Angel, Angelita Dumlao, kay Malu Dumlao, kay Nana Ilay, good morning Nana Ilay, kay Ate Jessie, Cristobal Caviran, at saka kay Auntie Pasing Pakli. Yes, then po sa Sunset Mira Cagayan, good morning po sa Pamilya Cacacho, good morning Maps Esmeralda, and of course sa inyo lahat yan. Nawa ang blessing po ng Panginoon ngayong umagang ito para sa ating lahat ay ating pong i-enjoy. Salamat sa blessing ng buhay. Kay Dolores Kaalim Dojet, yan, maraming salamat Ma'am Dolores Kaalim Dojet dyan po sa Alaska, if I'm not mistaken. Maraming salamat Ma'am Dolor from Cavite to Alaska. Ayan, Kuya Vic Madamba, Kuya Vicente Madamba, good morning Kuya Vic. And of course kay Ate Lorna, kay Manong Rizalito Lopez. Ayan, Manong Rizalito Lopez at Ma'am Florence, good morning po sa inyo. At kay Tricia Madamba, good morning Brother Rafi, at sa ating pamilya. Yes, we are family. Maraming salamat. Kay Neng Cabrera, kay Neneng Maningas Cabrera dyan sa Pasig City, good morning Neng. Kay Ma'am Meme Edam dyan po sa Kent, England, good morning po. Kumusta po kay Janelle? Yes, Janelle Sharp. Maraming salamat po. Good morning. Thank you for your prayers. My family in Pasagi are feel better now. Amen. Praise God. Just continue for them, to pray for them, to gain more strength and completely healing. Thank you. Yes, kapatid na Princess and Billy Lagua Marcos dyan sa Hawaii. Yes, we will pray for your family. And yes, maraming salamat na mahal namin Panginoon sa magandang umaga. Yes, maraming salamat sa Panginoon, Kuya Vic. And Brandon and Belma Alonso, good noon po. Magandang tanghali po dyan. O magandang hapon sa California. Magandang tanghali dyan po sa Hawaii.
magandang hapon o gabi dyan po sa Toronto. Kas Eugene Sumera Asuncion, happy Monday kas, maraming salamat. Happy Tuesday din. Happy Tuesday dito, happy Monday dyan, tama. Maraming salamat kas Eugene Sumera Asuncion and your family. Ingat kayo palagi dyan. Maraming salamat for all your support that you are always here. And kung hindi man sa live, nagre-reply kayo. Maraming salamat po. And blessed morning, brother and my family. Thanks God sa bagong umaga na binigay naman niya sa atin. And thanks for everything. Yes, dapat manatili po tayo mapagpasalamat sa Diyos in everything. Give thanks. Yes, Manong Rizalito Lopez and Ma'am Florence. Maraming salamat po sa inyo. Good morning. Kindly pray for my family there in the Philippines kasi na-COVID mga bata. Nakabarikada sa bahay ngayon. Yes, Kas Eugene Sumera Asuncion. Mga kape, you heard it right and you read it already here in our wall. Please pray for the family of Kas Eugene Sumera Asuncion. Nandiyan po sa Toronto. At nagkaroon ng COVID ang mga nandito sa kanilang pamilya sa Ilocos Sur. Ayan, if that is the right place, Kas Eugene, sa Ilocos Sur. Yes, Kuya Vic, maraming salamat. And Jansen Lorenzo Jacinto, good morning Jansen, kumusta sa inyong mga kapatid at sa lahat kayo dyan Jansen Lorenzo Jacinto, maraming salamat Jansen. And of course kay Kuya Willie Reynon. Speaking about Manong Willie Reynon, let us pray for Fiscal William Reynon Jr. as he travels to Manila today. Pag-pray natin siya dahil nga po hindi lingid sa lahat na siya po ay pupunta doon to manunumpa bilang bagong Prosec 3. Yan. Congratulations for the promotion, attorney. Prosec 3. Maraming salamat. Congratulations also to Manong William Reynon and Manang Madeline Asuncion Reynon for having a son like him who is blessed by God. Salamat sa Panginoon. Uncle Arnel and Auntie Elena Valeriano, good morning po, Uncle and Auntie. Maraming salamat po sa inyo. And of course yes, good morning brother and to all kakape from Uncle Arnel. M. James Randy Ace Domingo, maraming salamat. Good morning kapatid. M. James Randy Ace Domingo. Kay Sir Jean Corpus, mas kilalang Jean Corpus din po sa California, with Ate Emerita Baptista Corpus. Ayan po, salamat po and congratulations Ate Emerita for passing your tinatawag natin presentation as you did it twice and you passed this both. Thank God for that. Thank God. Los Biminda Asuncion Gonzales, and of course maraming salamat Manang. Good morning po brother Rafi. Share na lang kami ni Jean sa phone niya. Yes, mas maganda, di ba? Mas maganda. Salamat. Salamat po ate at kuya. Yes, good morning sa ating lahat mga kape from Ate Los Biminda Asuncion Gonzales. And we have here and good morning Ma'am Elsie Liberato Quitoriano. At dyan po sa Manila si Ate Marilyn Ubay Retotal. Good morning ate. Ingat kayo palagi dyan kay Kuya Mario, lahat na kayo dyan. Kay Eunice, kay Mariel at saka kay Eliser. Ayan, if I'm not mistaken, kay Marco. Okay, Dayan Gawiran Tomas. Good morning Dayan Gawiran Tomas. And yes, please pray for the safe travel of my son going to Manila. Yes, we will. Thank you very much Manong Willie. Of course, good morning Imnas Basingan Reynon. And of course kay 30, kay Antila Green. Good morning po. Magandang umaga po sa inyo. Good morning brother. Sabi nga po sa kanta, for we must learn to love each other. We must forgive and learn to live for one another. Yes, tama po yan.
Tama po yan. Mahirap po na mabuhay na meron pong galit o sama ng loob. Parang ano po yun, parang isang nightmare palagi. Kaya kailangan po natin matutong magpasalamat sa Diyos at tayo po ay dapat magpatawad sa ating mga offenders. And as we ask for forgiveness also to those whom we have offended. Ayan po. Crisel Blanco Chodoro. Crisel, good morning. Ito Crisel. I am requiring you to join us every day para makatulong ang morning coffee devotion sa iyo and with the help of the brethren here. Crisel, anumang problema ang ating po kinakaharap, nandyan ang Diyos. Huwag natin kalimutan. And I am inviting you and I am requiring you. Grabe, ngayon lang po ako nagre-require. It is required for you to be here every day, Crisel, para magkaroon tayo ng mas malawak na pananaw when it comes to the things that are happening, and God will teach us to have right decisions, to have better decisions in every time that we need to decide in what we will going to do. Yan, kailangan natin yan, Crisel. Maraming salamat. Crisel Blanco Chodoro. David Asuncion Maningas Jr. At of course kay Rosalie Vero Maningas dyan sa Pasig City, kay Ate Marlene, good morning sa inyo lahat na kayo dyan sa Pasig. Maraming salamat, pamangkin David Asuncion Maningas Jr. Oops, share kami ni Emmy dito. Salamat po, Sir Sergeant Kuko na Kuma Pastor. Very low battery, okay lang po. Maraming salamat po, Ma'am Emmy and Sir Sergeant. Sanyata Dutulaw 20 no Imbangal Tawyo Dita Hawaii. Thank you very much, Sister Sanyata, kay Jonas, kay Kuya Tuni, Manong Tuni at lahat na kayo dyan. Kay Tatang, kay Nanang. Awan tilabas na. Da kay amin nga dati tata, o da ka man tipagtrabahuam, katagibot amin nga katrabahuam. Pigsam na tati speaker mon. Tapos kas na makangagmat di kita kaduam. Ure makaisturbo. Ayan, Irene Espejo Akuba Alariao. Good morning, Alariao family. Dito sa Barangay Cavite at saan man kayo naroon ngayon, ingat kayo palagi. Thank you very much, Ma'am Irene Espejo Acoba Alariao. Kay Sherilyn Gumayagay Asuncion. Ayan, si Sherilyn, si Erica, si Eric, good morning sa inyo. Sherilyn Gumayagay Asuncion, thank you very much for joining us live. May God bless us all. Yan po, maraming salamat and good morning. Brother Jose J.R. Aguilar Tugas, Brother Louis, good morning, Pastor. Embrace love and kindness to all. Yes, Brother Louis. Maraming salamat. And from Ilocosur, Jane Baby Asuncion Alfonso. Maraming salamat po, Ma'am Jane, for joining us live. Thank you very much. May you have peace. May God give you peace and joy in our hearts. Yan. Please pag-pray you Tayuman, Mrs. Estrelita Ibanez Hakube, their salvation, daily protection, and good health. Nabuya na Coffee Devotion at the Isuna, Canada, and Traveling Mercy ni Tiapo ni JR. Thank you very much, Ading. Yes, Ate Madeline. As I read your prayer request, yan po, habang binabasa ko yan, inisip ko na rin na dinadala natin yan sa Panginoon. So, when we pray, tapos nakalimutan natin yung mga pangalan, alam ng Diyos yun. Dahil as we read your prayer request, yan po ay dinadala na natin sa trono ng Diyos. So, let us have that practice, mga kape, so that hindi po natin masasabi hindi natin sila pinagpadalangin. Dahil sometimes, many times in our lives, kaya ito, nagigilty po tayo when it comes to, for example, our pastor or our the preacher is always asking this: are you praying for your friends? Are you praying for me? Do you pray for me? Do you pray for one another? Minsan nagigilty po tayo kasi hindi natin nagagawa. O di ba? Every time that napakaganda yung pag nabit mo sila sa kalsada, tapos, oh sister, kumusta ka na? I'm always praying for you. I'm praying for you. 'Di ba? Ang ganda-gandang sabihin noon ay nakaka-bless pag totoo, 'di ba? So,
every time na meron pong magpe-request sa atin, isipin natin na yan ay inilalapit na natin sa Panginoon. At if we can pray exactly or that same time, just pray. Just, hindi po mahalaga na isara mo ang iyong mga mata o ipikit ang iyong mga mata. Lalo na pag nagda-drive ka o kaya naglalakad ka sa pedestrian crossing, di ba? Huwag kang pumikit. Baka mamaya, pag dilat mo, nandun ka na sa langit. Di ba? Kaya yun, kailangan nating manalangin. Let us be truth. Let us be truthful. Let us be true with our prayer life. Christine Rabago Andres, good morning. Diyan po sa Evans Village. Diyan po sa Apaya. Maraming salamat, Christy Rabago Andres. Maraming salamat. And kay Ate Charles Boon Louis Respicio, good morning, Manang. Thank you very much. And yes, to God be the glory. That's asin niya po Diyos. Amen. Opo, purihin po ang Panginoon. Maraming salamat. Yes. Rizal Blanco Chodor. Yes, I will, Pastor. Thank you so much. Yan. Magandang umaga mga kapatid at kapatid Rafi, galing kay Christy Rabago Andres. Caslo Luis Asuncion, maraming salamat, good morning. Of course kay Sonny Boy Bagay Dalere, maraming salamat. And yes, kay Sanyata, continue to pray for my father for complete healing, Brad. Yes, and si Kaina Asuncion is here. Good morning Kaina. And to all of you, awan tilabas na kadigiti agre-react ang makikita ito'y thank you very much. Thank you very much. And of course, to everyone who has that heart and that willingness to learn more from God's Word and to learn so that little by little, na kahit papaano, nagtatrabaho ang Diyos sa ating buhay, and He is transforming us now to be more effective na mga witness, o He's transforming even our behavior and attitude from negative to positive. Ayan po. So, salamat sa Diyos. So, bago po tayo manalangin, as we wait for our brethren or our kakapes to come in, salamat sa Panginoon. Itong ating pong pakinggan, ang ating pong pinaka kanta as our theme song sa ating pong Morning Coffee Devotion. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y nagpupuri. Amen. Dahil sa Ma'am Emelda Marcos, Baguyo, maraming salamat. Good morning po. ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang tanaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Amen. Kung hindi sa iyo Ay walang natatamo ang mga pagsusumikap ko. Good morning, Brother Johnson Guerrandolino, kaya sa bawat kay Pastor Marlon Salvador, kay Pastor Raul Burhan, tapos kay Pastor Redentor Asuncion, kay Manong Edwin Agkawile, kay Manang
Mirna Munir, naging nagamda kay Edna Tomas, ang pangarap. kay Nemia Tomas, lahat kayo. Good morning. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa'yo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko ikaw ang siyang tanglaw. Sa buhay ko ikaw ang siyang tanglaw. Amen. Salamat sa iyo, Panginoon. And yes, I just want to encourage everyone who is reacting or who press their hearts and likes and care dito po sa ating pong programa. I am encouraging you to comment. Just comment lang po kung saan po kayo, yung location ninyo, para gusto rin po namin malaman kung nasaan kayo. Yes, maraming salamat, Manong Lalin, Manong Lorenzo Pascual, ayan, Manong Lalin, diyan po sa Hawaii. Maraming salamat. And yes, I just want to greet also Brother George Sakuya and Suan. And yes, kay Pastor June Agonoy. So, tayo po ay manalangin, mga kapatid. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this time to come to you in prayer. Lord, please forgive us for the sins that we have done. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa lahat po ng aming po mga naisip na hindi po tama, sa mga nasabi naming masama, at sa mga kikilos po namin at mga kaugalian po namin na hindi po nakapagbibigay sa inyo ng tuwa. Patawarin po ninyo kami. Maraming salamat po sa inyong biyaya dahil dito kami ay naririto pa, buhay pa. And yes, thank you for the privilege, thank you for the opportunity that you have given us this day, a new day, new life, new strength. Maraming salamat po. And Lord, please clothe us with humility. Kami po ay suotan nyo ng kababaang loob ng inyong pong biyaya ay malaya na magtrabaho sa aming buhay. And yes, we are here as your children. We pray together. And we beg you, Lord, that this pandemic that we are facing, Lord, we thank you. But Lord, we are begging you to please, if it's thy will, please let this pandemic cease. Nawawala na po ito. Tunawin niyo na po ito. And yes, Lord, we pray that you may please boost our immune system. Palakasin mo po kami na hindi po kami matatamaan nito at pati na rin po ng aming po mga buong pamilya. And sa mga families po na infected already, like the family of Cassie Eugene Sumera Asuncion here in the Philippines, we pray, please have mercy on them, lalo na sa mga bata na walang kamuwang-muwang, Panginoon. But we thank you very much, Lord, for this privilege that we can come to you in prayer and to beg you, because we came to you because alam po namin na ikaw lang po ang makapagpagamot, magpapalakas sa kanila. Kami po ay umaasa at kami po ay nananampalataya sa inyo that everything will be okay, because everything in life is a test, a trust. And yes, Lord, temporary assignment. And we thank you very much, Lord, for every trials of life. In word, dito po kami lalong maging matatag sa aming pong pananampalataya at paglilingkod sa inyo. At yes, kami po ay nanalangin not only the family of Cas Eugene Sumera Asuncion, but the family of Princess and Billy Lagua Marcos dito po sa Pasagi, Bulangon, Salit, that you may please strengthen them. Complete recovery, restoration of their strength, Lord, please ibigay mo po sa kanila. And we pray for Mama Estrelita Ibanez
that you may please work in her life, that you may bring her into that understanding that only you can save us, not our own religion, not our works, not being a part of a big church, but we can be saved by faith na sa Panginoong Hesukristo lamang po makukuha dahil po sa pananampalataya sa iyong biyaya. Maraming salamat po, Panginoon. And yes, we are praying for the safe travel of William Raymond Jr. as he traveled to Manila, na lahat po, Panginoon, that everything will be well, smooth travel, at makarating po siya doon safe and sound, at matatapos ang kanyang pong trabaho doon. The reason why he went there, he will be going there. Lord, please make him a blessing to the place where he will go to. Panginoon, maraming salamat po sa inyo, at we pray for everyone that are here. Naniniwala po ako, Panginoon, that you are listening to our prayers. Bawat sa po sa amin, meron po mga prayer request, whether ito po ay personal, as prayer request, ika nga, we pray, Lord, that you may please listen and hear our prayers. Maraming salamat. Help us to ask for forgiveness. Give us that courage to go to our to the people whom we have offended and to ask for forgiveness, if not by personal, even on call. And yes, we pray that please give us also that heart to forgive our offenders. Kaya daw po nagawa nila sa amin, Panginoon, though it brought us very negative situation, awkward situation, and whatever, Lord, na amin pong naranasan dahil po sa kanila po ginawa. Lord, please give us that heart to forgive them, so that your grace will work in our lives, and you can use us more effective. You can use us mightily in the work where you gave us here on earth. Because every time that kami po ay magigising, isa pong bagong pagkakataon para makapaglingkod sa inyo. Ilapit mo namin sa inyo, Panginoon, ang lahat po na mga nangailangan po ng healing. And yes, Lord, to those who needs encouragement and comfort, please continue to comfort them, encourage them, and strengthen them. Sa mayroon pong mga pangangamba, takot, we pray that you may please, Lord, remind them that you are our God. You are greater than anything. You are the greatest. You are our greatest physician. And yes, Lord, please provide also their needs financially when it comes to their medications, troubles, dialysis, chemotherapies. We pray that you please provide their needs. And please, Lord, heal them and strengthen them. At yun po, Panginoon, that this situation as we come to you, na every day, meron po kami makikitang improvement sa aming pong kalusugan, and of course, with our life spiritual, we pray that all of us will grow into maturity as you wanted us to be. Maraming salamat po, Panginoon. Please continue to work in the life of Sir Nemesio Alipio Jr. At ganun po, Panginoon, for his complete recovery, Panginoon, at kay Ma'am Evangeline Pendia, kay Janelle Sharp, kay Ma'am Trinidad Cabigon and her mother, Trinidad Adswara, Geraldine Manuel, Sir DJ MJ, Sir Stephen Orque, kay Auntie Marilyn Raca Alonso, kay Manong Rafael Ragasa, LD Alonso, kay Edelberto Cañete Jr., kay Chiki Alonso, kay Manang Linda Gawan, kay Manang Irene Laborte, Elizabeth Cirilo, and yes, we pray for Ma'am Bel Guillermo, Gina Bananay Bailon, Ruatos,
family, Lizardo family, and even po sa mga mahal nila sa buhay na nag-positive po ng COVID. We pray that you may please heal them. And even our kabarangays, those who are isolated and who were infected with the virus that are there in a quarantine places. Sila po ay na-quarantine. We pray that you may please encourage them, strengthen them. At Lord, bigyan po sila, Panginoon, ng malakas na immune system to fight in any ano pong klaseng sakit na yan. And we pray, Lord, as you touch their bodies, Lord, that they may be healed completely. Maraming salamat. Encourage them also, please provide their needs. Maraming salamat po. And yes, Lord, sa mga kailangan po ng comfort, mga nawalan po ng kanilang minamahal, we pray that you please comfort. You know who they are, Lord. We thank you very much. And yes, kami po ay lumalapit din sa inyo that you may please take care of us frontliners, na kami po ay inyong palakasin, and even sa mga task na amin po mga dapat gawin, please to remind us and help us to be truthful, to be honest. Maraming salamat po. Please bless our families, every one of us that are here, sa mga nakikinig, nanonood, at mga nakikinig pa, at manonood pa. We pray that you may please bless our families, please provide awareness and even good health and strength, humility, and love will reign in our hearts, Panginoon. Ganun po sa amin pong gobyerno, sa aming presidente, that you may please strengthen him and give him wisdom in everything that he do, in every decisions that he will make. Lord, please use him as for you want us to experience and to have here in our country. Unity and harmony and love will reign the hearts of our government officials, ano po sa Senate, sa Congress, sa aming pong governor, sa aming pong mayor, sa aming pong mga punong barangays, and to all the barangay officials. Maraming salamat po for your providence, for your provision, Panginoon, for meeting our needs. And yes, Lord, we pray to that you please continue to heal and to protect each every one of us, our families, ay Ate Emerita Baptista Corpus, kay Cass Eunice Mera Asuncion, Cass Rodriguez Asuncion, sa kanilang families, whatever problem that they are facing with their families, that you may please, Lord, clothe them with humility, that they may submit to your will. Maraming salamat po, Panginoon. And yes, patuloy po ang magtrabaho kay Grame, kay Sir Ben Salvador Carla. Opo. And yes, continue, Lord, to heal Manon Dennis Tomas, at yun po yung kay Edna Tomas, at sa lahat po, Panginoon, ng aming po mga kakilala, mga minamahal, mga kababayans nandiyan po sa ibang bansa, that you may please heal them, mga OFWs, domestic helpers, mga immigrants, mga dual citizens, mga naglalayag po sa dagat, mga seaman. We pray that you may please protect them also. Lord, kami po ay nanalangin that you may please work also in the life of our loved ones who are away from us, kung saan man sila naroon ngayon, lalo sa mga nakikinig ng ating po devotion. That you may please clothe us with humility, to protect them also, that the gospel will go to their places, and that they will come to know you as their Lord and personal Savior, Panginoon. We pray for the ministries online in our church, Bible Believing Baptist Church, Lighthouse Christian Baptist Church, Golden Harvest Baptist Church, and we pray for all the pastors, missionaries, preachers who preach the pure gospel. Maraming salamat po, and please use them mightily. And even, Lord, sa mga brethren na naglalay po to share your word, katulad po ng Patrick Tibiyag, na nandyan po ang iyong po lingkod, si Preacher June Berriasanya, and of course, Lord, loving your sister G, kay nandyan po si kapatid na Gina Cabosas, and of course, Lord, sa LMJ Online Home Radio, and where it is open for the gospel to preach, to teach, sa programa po ni Jesus Tikamang ko. And yes, Lord, dito po sa Morning Coffee Devotion, na God's Word for you, and a cup of coffee for me, and po sa Bulacan kay Pastor Nat Uy,
And yes, maraming salamat. Please use us mightily, that we will be a blessing, that in everything that we do, people will get saved, and people will come to know you and to be equipped, and to grow spiritually, and to become an effective witness. Maraming salamat po. Please bless all of us. Maraming salamat po. Kaya meron ba akong hindi nabanggit ng mga pangalan, you know exactly what is in our prayer list. We pray that you may please, Lord, strengthen one another and for us to have the complete recovery sa mga pulang recover. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. And yes, Lord, kay Kuya Marcel Ancheta Divina, Lord, please heal him, and kay Ma'am Rowena Viejo, maraming salamat. Thank you for reminding us those names. Opo. Maraming salamat. We give you all the glory. We ask all these things. Please teach us now. Give us understanding and wisdom in Jesus Christ's name. Amen and amen. Maraming salamat mga kape. And yes, sa lahat po ng mga kasama natin ngayon, Press Edward Holy Week. Ayan po ang oras natin ay 6:08. At salamat sa Panginoon, and let us listen to this challenging song. Alam ko po, tayo po ay uhaw sa salita ng Diyos, and we should have that, and that is very good. Kaya ito, bakit? Anong dahilan? Bakit nakikinig ka ng salita ng Diyos? It's for the furtherance of the gospel. Bakit ka nagpipray? Sino ang pinagpipray mo? Ano ang motibo mo bakit ka nagpipray? It must be for the furtherance of the gospel. Bakit nagbibigay ka sa misyon? Bakit ka nagsusupport ng mga preachers? Bakit ka nagsusupport ng mga trabaho ng Diyos? It's for the furtherance of the gospel. Everything. Bakit mo gustong i-share ang salita ng Diyos? It's for the furtherance of the gospel. It's because God wants us, and He gives this responsibility to us na maging saksi. Maging saksi ng ating Panginoon sa kanyang pong kabutihan, sa kanyang pagmamahal, and to share His love, to share the gospel, to share what Jesus Christ did for us, that He died on the cross, He was buried and rose again the third day to give us hope of eternal life, and thank God for that. So, sa ating pong buhay mga kapatid, hindi po nalalayo, hindi po na i-separate o hindi po na itatabi na sa lahat ng ating ginagawa sa buhay, it must be all for the glory of God, and because we are obeying Him as for the furtherance of the gospel. With all our situations and every thing that are happening in our lives, kahit na mapa-negatibo o positibo, tandaan po natin to. Tandaan po natin to. Katulad po na Apostle Paul, with all the shipwreck, sa mga pagpapahirap sa kanya, even sa pagkakakulong niya, ang sabi niya, for the furtherance of the gospel. Kaya mas maganda na tayo po pinapahirapan, tayo pa ay pinapahiya, nang dahil ginagawa po natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, kaysa tayo mapapahiya at tayo po ay malalagay sa corner ng buhay natin, na tayo ay hiyang-hiya dahil sa ginagawa po nating hindi tama sa harapan ng Diyos. It's better for us that people will hate us because of obeying God than to love us because we compromise, or that they love us because we tolerate their bad practice. So we need to be careful, di ba? Mas magandang let us always do us to love our haters than to hate also those who persecute us. Kaya salamat sa katuruan ng Diyos, dahil napakarami po tayong natututunan dito mga kakape. And yes, maraming salamat sa inyo dahil you show and you prove that ang dahilan po ng pagparito nyo at pagsama sa Morning Coffee Devotion, because we want to be fed with the Word of God, na kailangan po natin na ating pong kasama at panlaban po sa mga temptations ng buhay, and for us to have this what we call courage to share the Word of God. So always pray for one another. We need each other, mga kape, as we
as we pray every day and as we study the Word of God every day, we will become closer to God, and as we become closer to God, then all of us will be closer with one another. That's the key, mga kapatid. Kaya nga, kahit na hindi pa tayo nagkikita ng personal, hanggang dito lang tayo, meron po tayong bonding, meron po nagbabind sa atin, and that is the love of God. Kaya manatili po tayo na pakamamahalin ang salita ng Diyos, dahil yan po ang kailangan po natin sa buhay. Because we are not here for ourselves, we are here for God. So salamat sa Diyos, salamat sa Kanya. And yes, ang ating pong kanta, it is challenging us, kailan ka pa maglilingkod sa Panginoon. Ito po ay panawagan sa lahat po ng mga anak ng Diyos sa buong mundo, na kung saan alam mo na ikaw ay nalayo na sa Kanya, bumalik ka na sa Kanya. You need to have the character of humility in order for you to come back to God. And if you are here and wanting to serve God, we need this first requirement, humility. Kababa ang loob. Yan po ang kailangan natin para makapag-penetrate po ang biyaya ng Diyos sa ating buhay, and He can use us effectively. Yan po ang katotohanan. Yes, good morning to all of you, mga kape, and yes, we will going to talk about the topic now that nai-ready po sa atin. As you can see the caption, ang sinasabi po doon sa atin pong caption, tanggapin ang ating pong pagkakamali. When it comes to pagtanggap ng pagkakamali, we all know that it requires humility. Because if you have pride in your heart, hindi mo tatanggapin yan. You will justify that. I mean, there's a tendency that you will going to justify those things that you did, na para masatisfy po ang ating sarili. And in front of others, okay na, okay lang. Hindi po ganon. A person that has the heart or character of humility, tinatanggap po niya ang totoo at tinatanggap niya ang pagkakamali. At kung tinanggap mo ang pagkakamali, you need to have that courage also to go to that person and ask for forgiveness. Whatever it takes, kahit na ikaw ay bulyawan, kahit na ikaw ay pahiya, let us accept it. Because that's the thing to yung tinatawag nating yung sa Ilocano, we believers, we Christians, we should do as God wants us to do, as being peacemakers. Mga peacemakers po tayo. Nasa situation po tayo sa buhay where kailangan po nating patayin ang naglalagablab na galit ng mga tao. And we can have that if we let the Lord God work in our lives. And that will happen if we have humility. Yes, sa lahat po ng mga nandyan ngayon, just comment po, babasahin po natin yung mamaya. Diretso po tayo sa ating pong pag-usapan ngayon. And let us open our Bibles, please, in the book of James chapter 4. Ito po ay puro na patungkol po sa James. And of course, meaning, yung quote po nito, yung thought po nito, when it comes to humility, kababaang loob. Pag-usapan po natin to. Nang sa ganun, mas maintindihan po natin yung sakop nito. At kung ikaw ba ay nasa criteria ito, mayroon kang karakter ganito, o meron ka pang dapat i-improve when it comes to our character of humility. Ayan po, James chapter 4, verses 6 to 17. Verses 6 to 17. Sa book of James chapter 4, book of James chapter 4, verses 6 to 17. Dire-diretso po ito. Babasahin ko po sa inyo. Dire-diretso James chapter 4, verse 6. But He giveth more grace. Good morning mga kabornik. Kay LJ Dennis Cañete. Of course, kay ate Leonor Cañete. And of course, kay Alberto Cañete Jr., kay Jubert Cañete. Salamat sa inyo. But He giveth more grace. Wherefore He saith, God resisteth the proud, and giveth grace unto the humble.
Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Be afflicted, and mourn, and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness. Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up. Speak not evil one of another. Brethren, he that speaketh evil of his brother, and judgeth his brother, he speaketh evil of the law, and judgeth the law. But if thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge. There is one lawgiver. There is one lawgiver who is able to save and to destroy. Who art thou that judges another? Sino ka para husgahan ang ibang tao? Diba? Go to now, ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city, and come here, and continue there a year, and buy and sell, and get gain. At ang sabi ng verse 14, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. Tignan nyo yun. Sinasabi ng verse 13, sige, pumunta tayo, magbakasyon tayo, magnegosyo tayo, para tayo yumaman, magkaroon ng maraming ipon. But sinasabi ng Diyos dito, you can have that plans, but ang sinasabi po rito ng Panginoon, God is telling us that our life is brief. Our life is short. Maikli lamang po ang ating pong buhay. That's why there is no guarantee of tomorrow. Meaning, wala pong tinatawag na certainty because our days our future is uncertain. Kumbaga, hindi po natin alam kung ano mangyayari sa atin. And He is telling us para itong isang usok lang, isang singaw lamang ng usok na yan na makikita mo ngayon, iglap, tapos mawawala. Yan po ang sinasabi ito. Yun po ang buhay. In verse 15, for that ye ought to say, if the Lord will, we shall live, and do this and that. So, dapat yun ang nasa isip natin. Yung, kung kalooban ng Diyos, mabubuhay ako, at kailangan kong maglingkod sa Kanya. Yan po ang magandang pananaw at kaisipan ng isang anak ng Diyos. In verse 16 it says, but now ye rejoice in your boastings, and such rejoicing is evil. Yung pagsasayan nyo dahil sa paggawa ng inyong kabulastugan, ang ating pong pagsasaya na yan ay masama, sabi ng Panginoon. In verse 17, napakaganda pong sinasabi nito. Therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Sa mga tuwid, sa lahat na nakakaalam na gumawa ng mabuti o kabutihan at hindi natin ito ginagawa, ito ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya kung alam mong gumawa ng tama, gawin mo kung ano ang tama. Dahil pag hindi mo ginawa ang kabutihan na yan, nagkakasala ka sa Diyos. Ang pagkakalam lang po natin sa pagkakasala, yung ginawa natin yung masama. Yung sinabi ng Diyos na hindi mo dapat gawin, ginagawa mo. Pero hindi lang yun po ang sinasabi ng Panginoon ng pagkakasala natin. Yung sinasabi ng Diyos na gawin mo, tapos hindi mo ginawa, yun po ay kasang kasalanan. Katulad nga po ng sinabi sa James 4, verse 17, sa mga nakakaalam na gumawa ng kabutihan at hindi mo ginawa, kasalanan yun. Pag mabuti ang manalangin at hindi ka nanalangin, nagkakasala ka sa Diyos. Kung mabuti ang pakikinig ng salita ng Diyos at hindi mo ginagawa, nagkakasala ka sa Diyos. Kung mabuti ang pagbabasa ng Biblia at hindi ka nagbasa ng Biblia, nagkakasala ka sa Diyos. Sa lahat-lahat ng kabutihan na alam mo na kaya mong gawin at hindi mo ginagawa, yun ay kasalanan. Kaya, diba, ano pa ang masasabi natin dyan?
So, what is humility? Ano ang kababaang loob? We have learned this before in our past topics, at nai-insert din po rito yung tinatawag nating character of humility. Pero ano nga ba ang tinuturo o ituturo sa atin ng kaugaliang ito o yung character na ito, yung kababaang loob o humility? Humility is recognizing that in myself I am nothing and have nothing, therefore everything in life is a gift from God's hand. So lahat-lahat, di ba? Tatapos lang natin yung being steward of God. Na lahat ay pinagkatiwala sa atin, wala tayong pag-aari. It all belongs to God. Including ourselves, hindi mo natin pag-aari. So dapat ang makikinabang po sa atin ay walang iba kundi ang Diyos. Hindi po yung hinahanap lang natin kung saan tayo masaya. Because it doesn't mean that when you feel good, that is already good in the sight of God. No. But whatever things that are right, when it is right, that is the thing that we should do. Kung ano yung tama. Hindi lahat ng feeling natin okay ay tama. Dahil pag feeling mo okay na mag-inom ng alak, hindi po tama iyan sa harapan ng Diyos. So hindi lahat ng mga bagay-bagay na feeling natin okay ay okay nang gawin. Hindi po pwede ganon. Bilang mga anak ng Diyos, kailangan natin isipin kung ano yung tama. Yun ang ating pong ginagawa. So, it requires humility. Humility, mga kakape. So, recognizing that in myself, yung aking tatanggapin na sa sarili ko wala, at wala akong magagawa, at wala akong pag-aari, at lahat ng mga nasa sa akin ay ipinagkatiwala ng Diyos galing po sa kanyang kamay. Yun po ang katotohanan. In James says, humble yourself in the sight of the Lord, and He shall lift you up. In verse 10, sinasabi niya, magpakumbaba kayo sa harapan ng Diyos at Siya ang mag-aangat sa iyo. Siya ang magbubuhat sa iyo. Siya ang mag-care sa iyo. Siya ang mangangalaga sa iyo. So, humble yourselves in the sight of the Lord. Magpakumbaba po tayo sa Kanya, and He will lift us up. So, what is humility? How does it work in our lives? Paano magtatrabaho ang pagkakababaang loob sa atin? Ibig bang sabihin nun, dapat mahihiya ka, magkaroon ka ng hiya sa lahat ng bagay? Hindi po. Yung pagkaroon ng hiya, parte lang po yun, pero hindi ibig sabihin na dapat mahihiya ka palagi, na ayaw mo nang magsalita at ayaw mo nang kumilos dahil ayaw mo yung sobrang kahiyan na. Hindi naman po ganon. Yung hiyang-hiya ka, hindi ganon yung ibig sabihin ng humility. Opo, pwede kang magsalita na meron pong makikita at masisense na ibang tao that you have a humble spirit. Hindi po nangungulugan na manahimik ka na lang at nahihiya sa lahat ng bagay. Hindi po tunay na humility yon. Kasi minsan being timid, being shy, alam niyo po, parte lang po ng ating kong katauhan bilang isang parte ng ating kaugalian, bilang mahiyain. Pero hindi ibig sabihin doon na ikaw ay mapagpakumbaba, di ba? Hindi naman lahat ng mahiyain mapagpakumbaba eh. But when it comes to pagpapakumbaba, alam mo na kahit sa pagsasalita, nandyan yun. Kahit sa kilos, nandyan yun. Kahit sa ating paningin, nandyan yun. Even the acceptance of everything, nandyan po yung natawag na humility. Does humble person always give in to others? Hindi. Dahil ang humble person, hindi ibig sabihin na dahil you give it up, ang masama dito, you tend to tolerate. Hindi po ganon. Yung ito-tolerate mo na lang, bahala ka na dyan, kahit anong gawin mo, wala akong pakialam sa'yo. Hindi po ganon. Hindi po natin may papakita na tayo po ay mapagpakumbaba if we have that kind of attitude. Yung, ayaw mo lang siya, hindi ko naman siya kamag-anak eh. Hindi ko naman siya kaano-ano. Buhay naman yun eh. Hayaan mo na lang. No, we are children of God. As having this humility, if we will let this humility work, we will pray for that person, and we will go to that person and talk to that person in order for that person to be uplifted and to know what he is doing, and he needs to repent from the things that he practice or he is doing. Yun po. Ito pa ang isa. Ang pagpapakumbaba ay yung parang ikaw ay isang basahan na ikaw inapakapakan. Hindi po ganoon. Hindi po ganoon. Hindi naman yung apakapakan ka na. But showing that you care and showing that you
are being repentant sa iyong ginagawa at tanggapin mo lahat ng kanilang pangungutya sa iyo, lahat ng mga pambubulyan nila sa iyo, hindi ibig sabihin na para ka ng basahan. Truly, as we are learning from these things, as we face these situations, na tayo po ay pinagsasabihan ng mga bagay-bagay na hindi makain ng aso, di ba? Iba ganun mga sinasabi natin. Yun po ang nag-ano sa atin. Yan po ang nagbibigay sa atin ng kapanatagan, at doon po natin mararamdaman at ma-experience a little bit of what Jesus Christ experienced when the people mock Him and the other prophets and disciples. At least ma-experience po natin, ganun pala ang paglilingkod sa Diyos. Ang daming mga negatibong ititira sa iyo ng tao, pero sa kalooban mo, meron kang saya at kagalakan, meron kang kapanatakan, meron kang peace dahil alam mo, you are depending on God, and you are depending upon the power of God that is working in your life. That is showing, that is letting the power of God working in our lives. Yun po ang humility. Kaya nga po, pag ikaw ay isang habol, mananahimik ka na lang at makikinig, at pag meron ka ng time na magsalita, then you will do it on the right time, at the right place, na hindi po ma-offend yung tao. And by saying something, hindi po haras. Meron pong tinatawag na asin, o pag meron pong kaasin-asin, meron pong asin sa ating pong pagsasalita, in where nakakatulong po para maunawan ng tao kung ano yun sa puso mo, at magiging blessing ka sa kanila, na kahit nagalit na yung tao dahil sa pagsasalita natin. Kaya nga sabi ng Diyos a soft answer is may pagsasalita na may kahinahunan ay magtatanggal ng galit. Yun po ang sinasabi ng Diyos sa proverbio o sa Proverbs. So, ano dapat ang ating pong mapag-aralan dito, makukuha dito bilang leksyon? This passage describes biblical humility. Consider the qualities of a humble person. Tandaan natin to. First, tandaan natin to. A humble person submits to the will of God. Ang tao na mayroon pong kababaang loob, siya po ay nagpapasakop sa Diyos. Nagsasubmit sa Panginoon. In James chapter 4 verse 7, nabasa po natin yan kanina, submit yourselves therefore to God and resist the devil and he will flee from you. So, to pasakop o to submit ourselves to God, that shows humility. Because a humble person submits to the will of God. So, Lord, please, nandito na ako. Sasabog na ako. Galit na ako. Ano ang gagawin ko? Then, if you pray, sasabihin ng Diyos sa iyo, kung bahala sa iyo, kalmado ka lang dyan. Ako ang magtatrabaho dito. Hindi ikaw. Let me do this. Yan ang sabi ng Diyos. Kaya, when we understand that, Lord, yes, sorry po, nagalit na naman po ako. So, turuan mo ako ngayon. Gamitin mo ako. Ano ang dapat kong sabihin? Anong dapat reaction ko? Anong dapat kinikilos ko ngayon? Di ba? Dahil every time, bilang mga tao, we have our own pride, na pag iyan po ay pinahintulutan natin, yung pride na yan, nako, we will retaliate. Gaganti po tayo. Mainis po tayo. Maiirita po tayo. At ang mangyayari, imbes na maayos yung problema between you and the other person or another party, what will happen? Imbes na masettle, maglalagablab, lalong lalaki yung apoy, and walang mangyayari. Ganun po yung experiences natin, mga kapatid, when it comes to these things. That's why we need to submit to the Lord. Let us submit to the Lord. Because if we will not submit to the Lord, we cannot resist the devil. Hindi po matatanggal yung mga masamang ugali na yan if we will not have to submit ourselves. So, submitting ourselves or pagpapasakop sa Diyos, yung pag-o-offer natin sa Panginoon, yan po, mga kapatid, is very important. Very important. Yung pong pagpapasakop sa Diyos.
This is the foundation of all other acts of true humility, yung submission, pagpapasakop sa ating Panginoon. Humility begins by giving God first in our decisions. So, before you do everything, before you react, before you explode sa ating pong galit, andali. Humility begins by giving God the first place in our decisions. Lord, ikaw ang magtrabaho sa akin. Even in our actions, and even in our motives, in our motivations. So, kailangan po natin pagpapasakop. That is the first. The first is that a humble person submits to the will of God. Second, our time now is 6:33. Nagkataon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Praise God for that verse. Amen. At ito, second, a humble person repents of his sins. Ang taong may kababaang loob nagsisisi sa kanyang mga ginawang mali o kasalanan. Ang ma-pride na tao, hindi po ina-admit ang kasalanan. Yun po yun. Dahil arrogant yan. A pride person is arrogant. Arrogante. Alam niyo, arrogante, pagsasalita pa lang, ma-discern mo na. Diba? Imbes na papasok yung sasabihin mo, meron pong gap doon, meron pong magre-resist, meron pong magbablock because of arrogancy. When we say arrogant, laging galit yan, ayaw niyang maturuan. Siya lang ang tama palagi. At hindi niya kailanman tatanggapin ang kanyang pagkakamali. So, second is this, a humble person repents of his sin. In verse 8 of James chapter 4, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Lumapit ka sa Diyos, lalapit din siya sa iyo. Cleanse your hands, ye sinners. Kailangan nating maging malinis. And purify your hearts, you double-minded. Kaya kailangan nating magsisi sa ating mga kasalanan nang sa ganon, lilinisan po ng Diyos ang ating pong isipan at ang ating pong puso. At ang dapat natin gawin doon, kailangan nating malungkot o dapat tayo ay nagdadalamhati dahil po sa pagkakaroon ng pusong hindi po pagsunod. If we have a disobedient heart, we should be mourning. Ibig sabihin, dapat nalulungkot tayo. Dapat umiiyak na yung ating pong kalooban sa mga bagay-bagay na alam nating hindi natin sinunod ng Diyos. Kaya sinabi ng Diyos, patawarin mo, hindi mo pinatawad, di ka sumunod. Dapat malungkot ka dahil hindi ka sumusunod, dahil ayaw mong sumunod sa Diyos. If that is your situation right now, kausapin mo ang Diyos. Lord, please forgive me for not forgiving this person. Please forgive me for not going to them and ask for forgiveness. Lord, please forgive me for being disobedient. Yan po. Dahil po sabi ng verse 9, be afflicted and mourn and weep, and your laughter be turned to mourning and your joy to heaviness. Yung kabigatan po ng loob, dapat yan po ang nasa sayo. Pag meron kang pride, ang pag-pride ang nagahari sa buhay mo. So if you have pride, at yan ay pinapalaki mo, kapatid, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Let us have this humility, mga kapatid. We demonstrate pride when we are unwilling to admit and to correct wrong in our lives. When a humble man has a broken and a contrite heart, according to Psalms chapter 51 verse 17. Isasabi ng Psalms chapter 51 verse 17, the sacrifices of God are a broken spirit. A broken and contrite heart, O God, Thou will not despise. Yun po ang gusto ng Diyos. Yung pong broken-hearted. Dapat tayo sa Panginoon. Yung may tama. Yung totoong tama. Yung totoong mapagpakumbaba na puso. Yung pong broken-hearted. Kung sinabi mong broken-hearted, wala ka na magagawa. Kundi, hayaan na lang ang Diyos na magtrabaho sa buhay mo. That inaasam-asam mo na yun ang gusto mong mangyari sa buhay mo. That God will work in our lives. Dahil pag sinabi natin broken-hearted, wala natin magagawa. That's the time that we need to ask God, Lord, wala akong magagawa dito. Ikaw na ang bahala. Lord, please,
Whatever it takes, here I am. Use me. Here's my heart. Here's my soul. Here's my body. Since I am yours, Lord, use me as you will, as you plan, that I may do the things that you give me that purpose of life, to glorify you and to please you. Yan po ang ating pong pakatatandaan. So, ito po mga kapatid, first, a humble person submits to the will of God. Second, a humble person repents of his sin. Thirdly, a humble person refuses to speak evil to his brother in the Lord. Kung totoong anak ka ng Diyos, walang lalabas sa bunganga mo that will stab the heart of another person. If you are true Christian, ang sabi ng Diyos, if you are a Christian and you have humility, a humble person refuses to speak evil of his brother in the Lord. Hindi natin sila pinagtisismisan, hindi natin sila sinisira sa ibang tao. He recognized one lawgiver who is truly righteous and be able to declare judgment on others. He leaves that judgment to God. So, kung may mangyayari sa ating hindi tama, and we know that we are right in this, hindi ibig sabihin na we will judge that person. Hindi ganon. Let God do that job or that work. Hindi natin trabaho yun. Ang trabaho natin, to love them and to forgive them. Yan po. So, ibig sabihin nun, wala tayong sasabihin sa kanila na makakasira sa kanila. Yan ang tunay na may pagkababaang loob. A humble person refuses to speak evil of his brother. Opo, tama po yan. No gossip. Hindi po natin dapat sila itinichismis na sinisiraan sila. Amen? Yan po ang tunay na may kababaang loob. Hindi po lumalabas sa bunga natin ng mga masamang bagay patungkol po sa isang tao o hindi natin sila pinagsasabihan ng bagay na alam nating ikakasira nila at kakahiya nila. Hindi dahil punong-puno tayo yung dehado rito. Hindi pwedeng ganun, Brother Rafi. Dapat meron din akong karapatan para ipaglaban. Tama, meron kang karapatan may paglaban, pero ipaglaban mo sa tama. Amen? Ipaglaban natin sa tama. Let God do the job of judgment. No, hayaan natin ang Diyos ang magtrabaho sa kanila. Let us just submit. Tingnan mo, babalik ka sa first just submit to the will of God. And that is the beginning or starting in where magagawa po natin ang mga ito. So, a humble spirit refuses to speak evil of his brother in the Lord. Okay? Yan ang sinabi ng verse 11 and verse 12 ng James chapter 4, speak not evil one of another, brethren. He that speaketh evil of his brother and judgeth his brother, speaketh evil of the law. So, against po sa kalooban ng Diyos, against po sa kautusan ng Diyos, na tayo po ay magsasalita ng mga bagay-bagay na masama sa ibang tao. Yan po ang sinasabi ng Diyos. So, fourthly, a humble person refuses to boast about what he is going to do. Ang tunay na may kababaang loob, hindi po niya ipinagmamayabang yung kanyang achievement. Hindi rin niya ipagmamayabang yung kanyang plano sa buhay. Hindi rin niya ipagmamayabang o yung tinatawag nating sa makalawa, sa next month, mapipisa na lahat ng mga itlog at marami akong i-harvest ngayong mga sisiw. O di ba? Wag mong bilangin ang sisiw pag hindi pa napisa ang itlog. O di ba? Parang ganon. Ibig sabihin, hindi ka dapat nang mamayabang sa future na maging achievement mo. Hindi pa naman nangyayari eh. At kung meron man tayong mga achievements sa buhay, hindi natin dapat ipinagmamayabang. Let God have the glory and the appreciation in everything. That's why when people will come to us and praise us because of the achievements that we have, let us reflect those praises to God. Dahil lalaki lang pong ating ulo at lalaki ang ating mga tenga. Kaya yan po ang temptation sa ating mga anak ng Diyos eh. Because every time that that will praise us and appreciate us because of the things that we have done, isipin natin palagi, it is the Lord that is the one who is working in our lives. Hindi po tayo yun eh. It is the fruit of the Spirit or the Holy Spirit that love, joy, gentleness, long-suffering, etc. Patience, goodness, kindness, nandiyan na po lahat.
Yan po ay dahil sa pagtatrabaho ng banal na Espiritu. Hindi po sa atin yon. That's why, sabi ka ng Diyos, napakaliwanag, di ba? Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works. And when they see our good works, hindi po yung good works natin sa ating sarili yung nakita nila. Because, ang sabi lang doon, that the Father in heaven will be glorified. So, hindi po tayo nag-glorify dito. It is God. Because it is the working of the Holy Spirit. Every good thing that we are doing, it is because of the working of the Holy Spirit. That those are the fruit of the Spirit. Hindi po natin bunga yon. Bunga ng banal na Espiritu Santo. So, a humble person refuses to boast about what he is going to do or what are the achievements that he already achieved. Let us not boast on them. Let us give glory to God. Mga kapatid, huwag natin pa mamayabang. Dahil sabi ng Diyos, wherefore as by one man's whereas you know not what will be on the morrow. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin bukas. And this life is katulad ng usok na makita mo ngayon at mawawala saglit. Iglap. Yan po sinasabi ng Diyos. Kaya dapat ang nasa puso natin ganito, imbis na ipagmalaki natin, imbis na ipagmayabang natin yung mga bagay-bagay na yan, dapat ang sasabihin natin ganito, kung ano man ang kalooban ng Diyos bukas, at ako ay gising, mabuhay pa, gagawin ko kung ano yung gusto niya ipagawa sa akin. If God will allow, at ako'y mabubuhay, maglilingkod ako sa Kanya. And I will trust in His hand. I will trust His heart. Yan dapat ang nasa puso natin. Amen? And panlima, last na. Panlima. The humble man recognize that his every failure to do good is sin. Ang tunay na mapagpakumbabang anak ng Diyos ay inaamin niya at tinatanggap niya na siya pag nabigong gumawa ng tama, nagkakasala siya. Kaya nga sinabi natin kanina, ulitin ko po, ang isang anak ng Diyos na may kababaang loob, inaamin niya at tinatanggap na ang kanyang hindi pagsunod sa tama o paggawa ng mabuti ay kasalanan. Pag hindi tayo gumawa ng kabutihan o gumawa ng mabuti, ito ay kasalanan sa Diyos. Kaya kung ano yung ipinapaharap sa iyo ng Diyos na mabuti na dapat mong gawin, gawin mo. Dahil pag hindi mo ginawa, yun ay kasalanan. Kung ikaw isang anak na ikaw ay tamad, pag alam mo na mabuti ang maging masipag at hindi ka naging masipag, kasalanan yan. Pag sinabi mo, pag alam mo na dapat hugasan mo yung plato na pinagkainan ninyo at yan ang responsibilidad mo dahil yan ang time mo na pag-uugas ng pinggan, simpleng illustration lang ito, mga kapatid, at hindi ka naghugas ng pinggan, what will happen? Kasalanan yon. Kaya in everyone and every person, every believer that knows to do good at hindi natin ginawa, yun ay kasalanan. Doon tayo nagkakasala madalas sa Diyos. Because of procrastination. Dahil sa pagpapaliban. Yun po yun. As long as we can, let us do it. Amen? And God will give you masarap na tulog. Dahil alam mo, ang mga masisipag, napapagod, pagkaroon ng masarap na tulog. Yan ang sinasabi ng Diyos. James chapter 4 verse 17. Therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to them it is sin. If you know that sharing the gospel is good and you are not doing so, anong parte mo sa buhay mo? Ano ang parte mo o ano ang contribution mo sa buhay dito sa lupa in where you are a Christian? We are here for the furtherance of the gospel. Let us bear that in our minds. So, let us compare these qualities to your own life. Yung mga napag-usapan natin, mga five na qualities ng isang mapagpakumbabang anak ng Diyos. So, how do you match up? Nasaan ka rito? Do you practice humility in these 5 ways? Choose one that you need sa mga ito na hindi mo pa napapractice. Then ask for God's help in this area. Then determine how you will practice this grace of humility today. So humility is a grace of God also. So salamat sa Diyos
Pero ngayon, wala pong kwenta, wala pong silbi, wala pong kabuluhan, walang patutunguhan ang ating pong pinag-usapan pag wala sa iyo si Kristo. If you don't have right relationship with God, walang kwenta ang ating pinag-usapan. Maging kaalaman lang ito. At hindi po ito maging beneficial sa buhay mo spiritually. So if you want to get the full benefit of this lesson, kailangan mong tanggapin si Jesus sa buhay mo. Kailangan mong tanggapin siya ngayon na. Dahil ang sabi ng Diyos, ngayon na ang kaligtasan. Tomorrow may be too late. Baka ito na ang huling mensahe na ibibigay ko. O pwede rin ito isang huling mensahe na maririnig mo. Kaya mas maganda yung sigurado. Masisigurado natin ang kaligtasan pag tanggapin natin si Kristo sa buhay natin. Gusto bang tanggapin si Jesus? Bakit kailangan tanggapin si Jesus, brother? Dahil tayo ay may makasalanan at papunta sa impyerno. Gusto mo ba sa impyerno? Ay siyempre hindi. Ang ating pong mag-asa ay walang iba kundi si Kristo lamang. Siya lang po at walang iba. Plus nothing, minus nothing. Si Jesus lang, kompleto na. Siya lang po ang ating pong kailangan para sa kaligtasan. Why not come to Jesus and ask Him to save your soul? Manalangin tayo. Panginoong Jesus, patawad po sa aking pong pagkakasala. Ako po ay mapaparosahan sa impyerno dahil po sa aking kasalanan. Pero salamat at minahal mo ako at binigay mo ang buhay mo para sa akin. At ngayon, sa pananampalataya, binubuksan ko ang aking buhay, ang aking puso para sa iyo, Panginoon. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran. Salamat sa kaligtasan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Let us pray. Our gracious Heavenly Father, please bless all the viewers, all the listeners. Maraming salamat po, Panginoon. Please forgive us for the sins that we have done. And now, Lord, nakumit po namin sa inyo, even those who will celebrate their birthdays today, please bless them, or even those who will celebrate the anniversaries. Bless them with peace and good health, and as well as give them more celebrations to come, that they will use this new chapter of their lives, praising you, glorifying you, serving you. And Lord, help us to have that heart with what we have learned today about humility. Lord, please give us this humility and remind us always to be humble, so that your grace will freely work in our lives and in our midst. And again, Lord, please protect Attorney Raynon as he travels to Manila. And Lord, please, that maging smooth po ang kanyang biyahe at maging maayos po at babalik siya dito na safe and sound. Maraming salamat po, Panginoon. We thank you very much. We give you all the glory. And Lord, please, we will give you all praises. Thank you very much, Lord. Please take care of us. Help us to be humble, to be a good example to others. Protect those who are going to work and those who will sleep. Give them enough rest. Maraming salamat sa kalakasan. Ito po ang aming dalangin. We thank you very much, Lord. Bless us today in Jesus Christ's name. Amen and amen. So sa mga nandyan sa Hawaii, kita tayo mamaya alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Diyan po sa inyo sa ngayong Lunes diyan sa inyo. Mamayang hapon alas 4, mamaya na hanggang alas 6 ang ating pong programa Crisis the Answer KPRP sa 650 Radyo Hawaii. So let us meet there with Brother Marcelino Pablo Gutierrez. So let us listen now and play this birthday song for the birthday celebrants. Happy birthday sa lahat po. Maraming salamat po sa mga nag-share, sa mga nag-react. Maraming salamat. Yes, maraming salamat mga kapatid. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang party, maligayang party, maligayang party sa iyo. Sir Junber Yasalya, thank you very much. Happy birthday to Casey Bumanglag Tapil Lee, kay Aurora Grande Asuncion Baibado. Happy birthday kay Faith Concepcion Sayer, kay John Lord Donrique, kay Ronalyn Basilio, kay Michelle Duldulao, kay kapatid kay Ma'am Jesusa Forte de Jesus, kay Ma'am Jesusa Forte de Jesus, happy birthday. And of course kay Lenavic, kay Linjoy Acedo Calmang, kay Linjoy Acedo Calmang,
Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday, happy birthday, Happy birthday to you. So, sa lahat po ng mga nag-react, sa lahat po ng mga nandyan, nag-share, maraming salamat sa inyo. maligayang bati sa'yo. The white wing birthday Thank you very much, Ma'am Maria Chan, and Ma'am Marisa Chan. Thank you very much, Hermina Pascual, kay Larry Pascual, Pascual family. Thank you. ay masaya. Sana'y marami pang birthday ang Yes, mamayang hapon. Loving you, Sister G. Huwag natin kalimutan yan. Alauna hanggang alas 12:30. Mamayang hapon na. Thank you very much po. Ma'am Emerita Baptista Corpus. Ayan po. Salamat. At yan, happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrants. At ngayon, let us praise God. Ibigay natin lahat sa Diyos. Dahil siya lamang ang dapat milughati sa ating pong buhay. Siya by Rich Abante. May katuluhan ang landas Amen. walang patutunguhan. Kaibigan, Maraming salamat po sa mga prayers, mga kakape. ang kahanan. Kita-kita tayo mamaya sa ating pong programa sa Hawaii. Christ is the answer. Ngunit salamat, ako'y Sa Sister G. Labi niyo, Sister G. Mamaya na rin po yan dito sa Ilocos Norte. Sa ating pong schedule, alauna hanggang alas 2:30 sa buong Asia, sa buong mundo. Salamat po. Finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Ephesians chapter 6 verse 10. Thank you very much, Brother George, Kuya. Brother Marcelino Pablo Gutierrez, maraming salamat. Kita tayo mamaya, kapatid. Maraming salamat. Geraldine Manchete, thank you very much, kapatid. Ay, Ma'am Telma, harap ako na nilaw. Maraming salamat po sa mga verses, Ma'am Emerita. Anong Charles Pondovera Special, thank you very much. Judy and Brenda Rosales. A soft answer turned away wrath. Tama po. Maraming salamat. Salamat. A soft answer turned away wrath. Sa Proverbs po yan. Lolo Nilo Luis. Yan po sa Hawaii. Thank you very much. Lolo Nilo. Jerome Sabiano. Jerome Sabiano. Thank you very much, brother. Marisol Ruas Asuncion, ang aking pong may bahay, ang aking pong asawa. Maraming salamat. Elizabeth Pedro Cirilo, ma'am, thank you very much. Kapatid na Gina Cabosas, thank you very much. Lovingly yours, Sister G. Ang ating pong hepe, Rico Bendaño, maraming salamat. Peace be with you. Maraming salamat sa sakripisyo. Hepe. Richard Junberry Sanya, mamayang gabi na po. Las Sotso, mga kapatid, patig tibiyag. Manang Nenita Hernando, tutuloy kayong bendisyonan ni Apo Dusken, liliwain na kahit Apo. The Hernando family, Manang Nenita, thank you very much, Manang Nenita. LJ Dennis Cañete, mga kaborni, maraming salamat. Rizalyn Season, thank you. Rosalia Vero Malingas, kay Manon Daniel Cabosas Don Jr. Deborah Pedro Valdivino, maraming salamat. Ma'am Deb. Argel Joseph Gonzalez, kapatid, good morning, peace be with you. Ruena de Vida de San Jose. Pres Edward Holywick, maraming salamat. Kasjepong Jeff Alonso. Auntie Mila Domingo Alonso, thank you very much. At sa lahat ng kasama natin ngayon, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. Okay, welcome po. Thank you very much po. Happy birthday to all celebrants. Maraming salamat. Ma'am Irene Respicio Domingo, salamat po. Ma'am Irene Bumalab Manguma, salamat po. Jerwin Dale Laguardia Gaor. Ayan, panahon na po para magpaalam po. Yun po lingkod, di po si Brother Rafi, si Kakot pa yung lagi nagsasabi sa inyo sa lahat ng sitwasyon sa buhay.
Huwag po natin kalilimutan mapanegatibo o positibo sa ating po mga sitwasyon. Tandaan po natin, unahin po natin ang Diyos, God first. Amen? Stay safe, do good to others, follow the guidelines. Support the LGUs, respect the frontliners. Share your blessings. Pray for our family, our country, our community, and let us pray for the world. God bless us all. Mabuhay. Aloha. Mahalu. Amen. I love you all. Ayan.